Magandang araw at oras yan yung lahat mga kapatid. Pero dito sa amin ngayon mga kapatid ay gabi na. Ang susunod na ipapaliwanag ko naman sa inyo mga kapatid ay ang Acretex CAS. Isa sa mga videos ko sa aking YouTube channel, ang Acretex CAS ay isa sa mga maraming nanonood mga kapatid. Kasi maraming interesado tungkol sa masilya na ito. Napapansin ko maraming may gustong gumamit nito. Sa totoo lang mga kapatid, ang Acretex CAS ay isa sa pinakamatibay na masilya na nagamit namin. Simula nagumpisa ako sa construction 1999 hanggang ngayon, Acretex CAS pa rin ang ginagamit namin. Pero may mga ibang bahay din na ginagamitan namin ng ibang klase na masilya. Pero ang ipapaliwanag natin ay tungkol sa Acretex CAS. Ang Acretex CAS mga kapatid ay matigas, madaling ibatak pag marunong yung magmasilya. Ang advantage ng Acretex CAS ay pangmatagalan. Importante yan, pangmatagalan. Kahit 30 years yan, basta maganda, malinis yung pagmamasilyan mo, kaya yung papahiran mo ng Acretex CAS. Yung mamasilyahan mo na concrete wall, pwede sa concrete wall. Ang Acretex CAS lang ay para sa makikinis na wall. Hindi siya pwedeng pampatag, ibig kong sabihin. Kailangan yung wall mo na napalitadaan ay pulido na yung pagkapalitada at pupuruhin yung makinis talaga. Yan ang gamit ng Acretex CAS. Ang advantage ng Acretex CAS ay matigas, madaling matuyo, madaling ibatak. Basta haluan mo lang ng konting Acretex primer. Pwede rin konting Acretex reducer. Smooth ibatak para sa makinis talaga yan. May mga nagsasabi kasi na naitanim na sa isipan nila na mas matibay daw yung palitada na babatakan ng Acretex CAS o kaya babatakan ng masilya na rough finish. Totoo naman yun, pag rough finish mas makapit yung masilya. Pero ang Acretex CAS mga kapatid ay nakadesenyo yan, ay ginagamit lamang yan sa mga makikinis na wool. Yun ang papel niya, para sa makikinis na wool. Para pag napuruan niya yung makinis na wool, pag binatakan mo lalo pa siyang kikinis. Yun ang kagandahan ng Acretex CAS. Isa pa, ito ay tumatagal. Hindi gaya ng ibang masilya, halimbawa yung skim coat. Ilang taon lang yan pag binatakan mo yung wall ng skim coat. Pagka makinis, isang taon, 2 taon lang yan na mumulbos na, nababakbak na. Pero ang Acretex CAS, pag makinis yung wall mo, makinis yung palitada mo, lalong kikinis pag binatakan mo ng 2 pasada. Halimbawa, binatakan mo ng 1 mano buo, yung mga hairline crack mawawala yun. Tapos doblehin mo ulit ng 1 batak. Sa karanasan namin, mga hairline crack, hindi mo pwedeng isa-isahin yun na batakan. Kailangan buuin mo na batakan. Halimbawa, ito yung paleta mo, buo yan, batakan mo ng buo. Napakadaling ibatak yan mga kapatid. Kailangan lang sa preparasyon, matanggal mo yung bukol-bukol, lihain mo para kuminis yung wall, tapos batakan mo ng Acretex CAS. Kasi napakahalaga na kailangan mo siyang lihain. Halimbawa ito makinis, pero pag hinaplos mong ganyan, may mga nasasalat kang malilit na parang buhangin, may mga bukol-bukol. Kailangan tanggalin mo yon gamit ang paleta, spatula. Tapos lihain mo ng number 80 o kaya number 100 para yung pagbatak mo ay makinis. Kasi pagka binatakan mo na Acretex CAS yan at merong maliliit na buhangin,
lulunda-lundag lang yung paleta mo, magkakaroon din ng guhit-guhit yung acrylic cast mo. Ang disadvantage lang ng acrylic cast, mabaho yung amoy, talagang matapang. Tapos pag hindi pulido yung pagbatak mo, mahirapan kang magliha kasi matigas talaga ang acrylic cast. Matigas pero maasahan mo kahit napakatagal na panahon, talagang hindi siya bibitaw. Kahit makinis yung wall mo, kumakagat yan sa konkreto. Pag halimbawa may malaking acrylic cast ka na nadikit dyan at natuyo na, pagka kinalkal mo yon o kaya kinalkal mo na spatula, pati yung konkreto na makinis, yung palitada mo, sumasama sa acrylic cast. Ganun kagaling ang acrylic cast, mga kapatid. Kaya isa ito sa mga ginagawan ko ng mga content, kasi gusto ko naman na pagka nagpapintura ka ng bahay, kailangan matibay yung palitada mo, matibay yung hollow block, palitada matibay, tapos masilya mo matibay. Talagang tatagal yan. Isa sa mga upload ko ng acrylic cast ay napakaraming nanonood, mga kapatid. Kulang na 100k na yung nanood sa akin sa tungkol sa acrylic cast. Kasi ang alam lang nila skim coat. Skim coat ang karamihan na alam nila, kasi ang skim coat madaling ibatak, madaling lihain, lahat madali, pero madali ring bumitaw. Kaya ang payo ko, pagka gumamit kayo ng skim coat, yung mga branded, huwag kayong bibili ng mga skim coat na mumurahin. Nakamura kayo pero yung outcome nun, mai-stress ka lang kasi nagtutuklap yung minasilyahan mo na wall. Kaya ang advice ko sa inyo, mga kapatid, gumamit kayo ng acrylic cast. Pwede ito sa loob, pwede sa labas, at ito ay UV resistant. Hindi rin to tinatablan ng tubig kahit pabago-bago ang panahon. Kahit sa firewall mo siya gamitin, kahit tuloy-tuloy ang ulan, hindi niya kayang palambutin, hindi yan ng mga water based na masilya. Ganyan kagaling ang acrylic cast. Ngayon ang tanong pa nila, mga kapatid, halimbawa na masilya ng skim coat, pwede bang patungan ng acrylic cast? Pwede rin patungan ng acrylic cast, mga kapatid, pero mag acrylic primer muna kayo kung gusto nyong patungan ng acrylic cast yung skim coat. Ang tanong pa nila kung pwede bang patungan ng elastomeric paint ang acrylic cast. Pwedeng pwede, walang pinipili ang acrylic cast. Halimbawa na batakan mo na acrylic cast yung wall mo, una acrylic primer. Importante kasi mag primer ko sa wall na konkreto. Ilang minuto lang yung tuyo na yun, pwede nyo nang batakan ng acrylic cast. Ang pagbatak lang ng acrylic cast ay mabilis kasi yung acrylic primer mo lulutuin niya. Napapanot siya pagka nagsasalubong sila sa unang binatakan mo. Pero pagka dinoble mo na yun, hindi na siya basta-basta naagnas yung primer mo pag nagdoble ka na ng acrylic cast. Ang tanong pa nila kung pwede bang patungan ng elastomeric paint o kaya water base yung acrylic cast. Ang acrylic cast, mga kapatid, basta pagkabatak nyo ng acrylic cast, primeran nyo ng acrylic primer kahit manipis lang. Pag na-acrylic primer mo na yan, kahit anong pinturang ipatong mo dyan, water base, enamel, lacquer type, lahat ng pintura kayang-kaya niyang tanggapin. Walang pinipili yan pag acrylic. Kahit acrylic paint, pwedeng pwede siya, mga kapatid.
Sa mga karanasan namin yan pwede. Kasi napakatigas ang Acrytex cast. Sa tibay wala kang masasabi. Kahit anong ipatong mo dyan na primer, kaya niyang tanggapin. Hindi siya napapanot, hindi siya nalulusaw. Kung sa taon, sa tagal, kahit 30 years yan, napakatigas pa rin mga kapatid. Kumbaga yung konkreto mo, yung palitada mo, mahina na, pero yung masilya mo na Acrytex cast matibay pa rin. Sa mga karanasan namin, sa mga nire-repeat namin o yung mga binabakbak namin na dating may Acrytex cast na, yun lang ang kagandahan ng Acrytex cast. Sabi nila mahal daw. Sa presyo ng Acrytex cast mahal, pero pag yung wool mo ay maganda ang pagkapalitada, makinis ang pagkapinis nila, makinis, matipid yan sa masilya. Sa 4 liters kaya niyang batakan kahit 20 square meter, 15 square meter ang kaya niyang batakan. Wag lang yung malalalim na lubak, kasi pag ang Acrytex cast kasi kailangan patag yung palitada, pulido yung palitada, para pagka nagmasilya kayo, kasi ang Acrytex cast pampakinis lang yun mga kapatid. Yung palitada mo makinis, lalo pa niyang pakikinisin, lalong matatakpan yung mga hairline crack. Yun lang ang papel ng Acrytex cast, pampakinis, pampatanggal ng maliliit na hairline cracks. Kasi yung mga hairline crack na maliliit, hindi mo pwedeng isa-isahin yun na masilyan. Karamihan kasi palitada, lalo pag mainit yung panahon, nagkakaroon ng maliliit na crack, marami yan, tabi-tabi. Hindi mo siya pwedeng isa-isahin, kailangan batakan mo ng buo. Basta makinis yung wool mo, matipid ang masilya na yan mga kapatid. Thank you for watching mga kapatid. Sana'y nakapagbigay muli ako ng kunting tips sa inyo. Don't forget to like, share and subscribe. Maraming salamat po.